Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah yung makruhatus salah. Makruhatus salah, mga hindi ka nais-nais o mga kinamumuhian na gawain sa sala. Yung makruh, ito nga yung kapag ginawa ay hindi naman kasalanan, pero kapag iniwasan ay mas mainam. Mas mainam na iwasan. So kabaligtaran nito ng sunnah. Yung sunnah kapag ginawa may reward at kapag hindi ginawa walang kasalanan. Pero makruh, kapag nagawa ay wala namang kasalanan, pero kapag iniwasan ay may gantimpala inshallah. Pero yun nga, ang maraming mga makruhat na nagagawa sa sala ay maaari ding mauwi sa pagkabawas ng reward dito at maaari pang haram. Maaring magiging haram. So ngayon, al-mas'alatul thaminah, ma yukrahu fis salah, mga kinamumuhian sa sala, at tinukoy dito sa Fiqhul Muyassar ang 13 na mga makruhat. Una, al-iktisaru al-fatihati fir rak'atayn al-awwalain. Al-iktisar sa Fatiha, ibig sabihin Fatiha lang yung babasahin sa naunang dalawang raka'ah. So, mainam na merong kasama na ibang sura. Okay? Pero rukun ang Fatiha at tanggap ang sala. Yun nga lang, kung nakagawian na ng tao, laging ganun ginagawa niya, hindi na yun kaaya-aya. Kahit sa wajib na sala, ganun yung gagawin niya, hindi pwede. Hindi. Pwede yun ay magiging makruh, kumbaga. Magiging makruh, at ang makruh nga pag naulit-ulit, ito ay abot na sa antas ng haram. Pangalawa, tikrarul Fatiha, yung pag-uulit ng Fatiha. Ito yung yung kumbaga 2 beses niya ni-recite yung Fatiha sa isang raka'ah. Pangatlo, iltifatu al-yasir fis salah bila haja. Yung paglingon sa sala, ibig sabihin lumilingon yung ulo mo kahit mata mo lang. Lumilingon ka kung saan-saan, yun ay makruh. Pangapat, tagmidul aynain. Yung ito na yung nabanggit natin dati, yung pagpikit sa sala ay makruh. Panlima, iftirashu dhira'ain fis sujud. Yung pagdikit ng dalawang braso sa sahig o sa lupa kung saan ka nakasujud. Yun ngayon parang aso. Number 6, kathratul abath fis salah. Ito ni mga gawain na wala namang kinalaman sa sala. Okay, yung pagkamot, hindi naman makati, kinakamot mo kung ano-anong ginagawa, makruh. At sumunod yung tinatawag na yung takassur. Pangwalo, as-sudlu wa tagtiyatul fam fis salah. Yung sudul, ito yung isa sa mga paraan ng pagsusuot ng balabal. At yung pagtatakip ng bibig sa sala. Malilinaw pa natin yan inshallah. Number 9, musabaqatul imam, yung mauuna ang tao sa imam. Yun ay makruh. Pero nga, kapag naulit-ulit nga makruh, maaring ito ay aabot sa antas ng haram o nagkakasala na talaga siya. O baka hindi patanggap ang kanyang sala. Number 10, tashbikul asabi. Yung pinagsasalit-salita niya yung yung mga daliri, ganun. Makruh din yun. Hindi mo kailangan gawin yun. Kung nasa simbahan ka, gawin mo yun. Pero sa sala, hindi kailangan gawin yun. 11, kafu sya'ar wa thob. Ito naman yung
Yung kaf na tinatawag dito, yung pagtatali. Yung pagtatali ng buhok at syempre yung tob, yung damit, yung pagtutupi, yung tinutukoy dito. Number 12, as-salatu bihadaratit ta'am, ang pagsasala kapag naihain na ang pagkain, sa unahin ang pagkain. Pero depende ito sa mga sitwasyon. Lilinawin pa natin, inshallah. At 13, raf'ul basari ilas sama, ang pagtingin sa langit habang nagsasala. Okay, yun ay makruh. 13 ito na nabanggit dito. So yung una, al-iqtisaru al-fatihati fi rakatayn al-awwalayn limukhalafati dhalika li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hajjihi fi salah. Sa iqtisar, kumbaga, kasar, ibig sabihin pagpapaikli, na pinaikli mo yung sala na Fatiha lang yung nire-recite. Sa bagaman sunnah, ang pag-recite ng iba pang sura, liban pa sa Fatiha, sa sala, di ba natalakay na natin yun, sa mga sunanul aqwal, na ziyadatu ala qiraatil Fatiha, yun ay sunnah. Pero yung sunnah rin talaga na pinagbibigyang diin, naliban pa sa Fatiha, ay magre-recite ka ng iba pang surah sa unang dalawang rakaah. Ngayon kung paulit-ulit mo yung ginagawa, yun ay mukhalafa sa sunnah. Mukhalafa, ibig sabihin pagsuway, at mas mainam ang sumunod. Okay? So hindi ito kumbaga dapat ipagkait ng tao sa kanya. Yung sinasabi ko sa inyo na maaring paikli ng sala kung kailangan. Pero wala naman pangailangan, hindi ka naman nagmamadali, edi mag-recite ka ng ibang surah. Inshallah, dahil yun ang mas tama ayon sa sunnah. Naintindihan nyo ba? Baka nalilinaw. Nililinaw ko lang baka sabihin nyo, ba't nung dati sabi mo iba, tapos ngayon bago na naman. Walang contradiction, okay? Walang contradiction. So, sunnah yung pagre-recite ng iba pang sura pagkatapos ng Fatiha, oo. Pero yung mas sunnah, kumbaga mas matinding sunnah, mas binibigyang diin na sunnah, yung magre-recite ka ng iba pang sura pagkatapos ng Fatiha. Okay? So yun yung, kumbaga, doon natin mare-reconcile yung dalawang bagay na ito. Ngayon nga, paikliin mo yung sala, Fatiha lang kung kailangan mong magpaikli ng sala. Pero kung walang pangangailangan, mag-recite ka ng ibang sura sa unang dalawang rakaah, inshallah pagkatapos ng Fatiha. Pangalawa, tikrarul Fatiha, yung pag-uulit ng Fatiha. Li mukhalafatu dhalika aidan li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito ay pagsuway din sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin in karraraha lihajatin, pero kung ginawa niya ito dahil sa pangangailangan, kaan yakuna fatahu al-khusyu wa hudurul qalb inda qiraatiha. Halimbawa yung tao, gusto niya lang niyang ulitin ang pagbasa ng Fatiha kasi hindi niya ito nabasa ng mayroong pagiging taimtim sa unang pagkakataon, maaari niya itong ulitin. Pero wag niyo nga itong gagawin gagawin niyo itong palagi. Dahil ang bid'ah, ang magawa mo ito minsan, walang problema. Pero ulit-ulitin mo yung mukhalafa sa sunnah, kahit ito'y makruh lang, ito nga'y magiging haram. At syempre magiging bid'ah. Okay? Magsasala ka, nakaugalian mo, 2 beses mo re-recite yung Fatiha, walang pangangailangan dito, at yun nga ay magiging bid'ah din. Yun ay magiging bid'ah. So yun nga, fa'arada tikraroha liyahdura kalbuhu, at ginusto niya na halimbawa na ulitin ang Fatiha upang yung puso niya o ma-recite niya ito ng buong puso, wala ba sa bidalik, walang problema rito. Lakin bisyartin Allah yajurruhu dalika ilal waswas. Pero hindi niya ito dapat gagawin dahil lang sa pakikinig niya sa waswas. Kumbaga
Minsan pakiramdam lang niya o nagdududa lang siya kung na-recite ba niya yung Fatiha ng may khusyu, inulit niya. Hindi ganon. Okay? Hindi tayo nagdedesisyon dahil sa pagdududa, tayo ay nagdedesisyon dahil sa katiyakan. Pangatlo, yukrahul iltifatu al-yasir fi salah bila haja. Iltifatu al-yasir, konting paglingon lang. Konting paglingon. Yung matinding paglingon, yun ay taliwas na sa ruku, hindi rukun, shart na nakaharap ka dapat sa kibla. Yung lumingon ka talaga, pati katawan mo lumingon, yun ay nakakasira ng sala. Pero iltifatul yasir, yasir ibig sabihin konti. So konting paglingon, nilingon mo yung ulo mo, nilingon mo yung mata mo, yun ay makruh pa rin, lalo na kung walang pangangailangan. Kung walang pangangailangan. So yung nabanggit ko nga sa inyo dati, merong kumalat na video, si Sheikh Al-Hudayfi, na lumingon siya. Nandun siya sa likod ng imam. Nililingon niya kung nandun ba yung Fatih alal imam, yung magko-correct sa recitation ng imam. Chine-check niya kung nandun. Lumingon lang siya ng konti. Pero wala pa siya sa sala nun. Ang alam ko doon, hindi pa siya nagtatakbiratul ihram. Okay? Hindi pa siya doon nagtatakbiratul ihram. Yun yung pagkakaunawa ko doon sa video. Pero yun nga, kung kailangan na lumingon ka ng konti, inshallah wala namang problema. Okay? Bawa, may kumakaluskus doon sa harapan mo. Hindi mo alam kung ano ba yun. So, pwede mo naman lingunin, huwag ka lang tatalikod sa kibla, inshallah. O lilihis sa kibla. So ito ay makruh, lalong-lalo na kung ang paglingon na ito ay walang ang pangangailangan o ano lang, kumbaga, ginagawa mo lang kasi naiinip ka o naghahanap ka lang ng ibang gagawin. Yung imam ang tagal mag-recite, halimbawa sa tarawih, matagal yung recitation, lumilipad na yung isip mo, naiinip ka na, gusto mo na kumain uli, yun ay makruh. Yun ay makruh. Okay? So merong hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina su'ila anil iltifati fis sala, nang tinanong siya tungkol sa paglingon-lingon sa sala. Hadith ito na iniulat ni Imam Al-Bukhari, huwa ikhtilasu yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil abdi. Ito ay pagnanakaw. Yung paglingon-lingon habang nasa sala, ito ay pagnanakaw na ninanakaw ni Satanas mula sa sala ng alipin ni Allah. Okay? Pagnanakaw na in a sense, nababawasan yung reward mo. Sana 100%, naging ano na lang, 40%, 30% galaw-galaw mo o kakalingon-lingon mo sa kung saan-saan. Yun nga, al-ikhtilasu, as-sarikatu wan nahab. Ang ikhtilas, ito yung pagnanakaw. Ito ay pagnanakaw. Amma idha kana al-iltifatu li hajatin fala ba'sa bihi. Pero kung kailangan lumingon, walang problema rito. Kamanihtaja ila an yatfula an yasirihi fi salati thalatan idha asabahul waswas. So lilingon sa kaliwa halimbawa upang kumbaga, di ba sunna yung kapag mayroong dumarating sa iyo na waswas ay magbubuga ka ng hangin sa bandang kaliwa. So walang problema kung gagawin ito sa sala. Fahada iltifatul haja. Fahada iltifatun lihajatin. Ito ay paglingon dahil sa pangangailangan. Sa pinhintulutan kasi may dahilan. Amarah bihi an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ipinagutos ito o sinabatas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaman khafat ala sabiha ad-diya. So, halimbawa, mayroong babae, nililingon niya kung nasa na yung anak niyang malikot, pwede, walang problema. Fasarat taltafit fis sala. At siya ay, dahil dito ay lumilingon, mulahidatan lahu. So, walang problema dito. Hada kulluhu fil iltifatil yasir. Ito ay tungkol nga doon sa konting paglingon. Amma idal tafata asyaksu bikulliyatihi aw istadbar al-qibla. Ito na, yung sinasabi ko kanina. Pero kung yung kanyang paglingon, inilingon niya yung buong katawan niya, kasama na yung balikat niya, lalo na paa niya o buong katawan niya, at tumalikod na siya sa qibla, fa innahu tubtalu salatu.
mawawalang saysay, masisira ang kanyang sala. Idha kana dhalika bigayri udrin min shiddati khawfin aw nahwihi. Kung ito ay hindi dahil sa matinding kadahilanan, katulad ng takot, so yung sample nga kanina, yung babae o lalaki na hinahanap niya yung anak niya, pwede. Pero wala naman dahilan, walang dahilan upang lumingon, alhamdulillah. O lilingunin mo kasi baka nandiyan na yung papatay sa iyo. Maaring magiging dahilan yun, inshallah. Number 4, tagmidul aynayni fis sala, ang pagpikit ng mga mata sa sala. So sabi dito, tagmidul aynayn, ang pagpikit ng dalawang mata. Kung isang mata lang pipikit mo? Hindi. Kung isang mata, makruh ba? Makruh pa rin. Okay, nilagay lang dito dalawang mata kasi ganoon naman pumikit yung tao sabay. Okay, pero kung isang mata lang, ano pa nga yun, parang naglalaro na lang yung tao na yun. Nilinaw ko lang, baka may pilosopo eh. Okay, tagmidul aynayn, kahit isang mata lang, kikindat-kindat, wala, makruh pa rin yun. Lianna dhalika yushbihu fi'lal majus enda ibadatihim an-niran. Ang pagpikit daw sa sala ay paggaya sa mga Zoroastrian sa kanilang pagsamba sa apoy. Habang nakaharap sila sa apoy, sumasamba, sila ay nakapikit. Sila ay nakapikit. Actually, hindi lang Zoroastrian, pati Kristiyano, Hudyo, ganun sila magdasal, nakapikit. Wakila, yushbihu fi'lal yahud aidan, yan nga, ito ay paggaya sa ginagawa ng mga Hudyo. Waqad nuhina anit tashabbuhi bil kuffari. At pinagbawalan tayo, nagayahin ang kuffar, ang mga hindi mananampalataya. 5, iftirashud dira'aini fi sujud, yung pagdikit ng forearm, yung braso sa lupa o sa sahig kapag nakasujud. Hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fi sujud, diretsuhin ninyo ang inyong mga katawan sa sujud. Wala yabsutu ahadukum dira'aihi inbisatul kalb, at huwag ididikit ng sino man sa inyo ang kanyang dalawang braso habang siya ay nakasujud. Hindi niya ito ididikit sa lupa habang siya ay nakasujud o sa sahig habang siya ay nakasujud, nakatulad ng aso. Okay, yung aso ganun nakaupo, di ba? Kapag yung aso nakaupo, nakadikit yung kanyang, hindi lang yung paa niya, pati yung parang, kumbaga, forearm niya. Kung yung dalawang forelegs niya, nakadikit yung parang ganung posisyon, parang ganun yung pinagbabawal sa sujud. Fayanbaghi lil musalli an yujafi bayna dira'ay. So dapat niyang iangat, ang nagsasala, iangat niya ang kanyang dalawang braso, wayarfa'uhuma anil ard. Iangat niya ito mula sa lupa, wala yashbihu bil hayawan, at hindi siya dapat magiging katulad ng mga hayop. 6, katratul abath fis salah, ito yung mga paglalaro sa sala, mga pagkilos na walang pangailangan dito. 5 fihi min inshigalil kalbi al munafi lil khushu'i al khushu'il matlubi fis salah. Dahil ito ay pagiging abala ng puso na nakakatanggal ng khusyu', ng pagiging taimtim na marapat para sa sala. Number 7, at takassur. So yung takassur na tinutukoy dito, yung nga, wat takassuru wal ikhtisaru fis sala. Wad'u ar-rajulu yadahu alal khasri wal khasira. Ito yung yung nilalagay niya yung kamay niya sa kanyang bewang. Bakit nga naman gagawin ng tao yun sa sala, di ba? Yung parang nakapamewang siya habang siya ay nagsasala. Yun yung tinatawag na khasira. Kaya siya tinawag na takassur o ikhtisar. Hindi dahil sa, kumbaga, pinaikli yung sala. Wahiya wastul insan al-mustadikku foka al-warakain. Wakad allalat Aisha radiyallahu anha al-karaha bi'an al-yahud taf'alu. Bi'an al-yahuda taf'alu. Si mga Hudyo raw habang sumasamba,
nakapamewang sila, so hindi raw ito dapat ginagawa o ginagaya ng mga Muslim. Pangwalo, as-sudul wa tagtiyatu al-fam. Ang sudul at yung pagtatakip ng bibig habang nagsasala. Habang nagsasala. Kaya naging issue ito doon sa nung nagka-pandemic. So nagtatanong yung mga tao, pwede bang magsala ng naka-face mask? So pinahintulutan na ito ng mga scholar dahil sa pangangailangan. Pero yung sudul, ito yung paraan na yung tao ay kumbaga sinabi dito, an yatrahal musalli al thawb ala katafay wala yuraddu tarafayhi ala katafain wakila irsalu thawb hatta yasib al ard fayakunu bima'nal isbal. So merong dalawang ibinigay na kahulugan ang sudul. Yung tagdiyatul fam, alam na natin yung kahulugan, malinaw na. Pero yung sudul, ito yung yung kung meron yung tao na damit o balabal na sinusuot niya, na sinasabit niya lang sa kanyang balikat. Sinasabit niya sa kanyang balikat na hindi niya talaga isinusuot ang mga manggas nito. So yun ay bawal. Hindi. Yun ay makruh. Yun ay makruh na gawin. Kasi ang hikmah dito, yung tao na ganun niya lang nilagay yung kanyang balabal, maabala siya nun eh. Nagruruko siya, nagsusujud, gagalaw-galaw yun, mahuhulog, ihilain na naman niya. Di suot niya ng maayos. Isuot niya ng maayos yung kanyang suot. Yung nga sa isang hadith, iniulat ni Abu Dawud, naha an yatrahal musalli at thawbu ala katafay. Pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isasabit lang ng sino mang nagsasala ang kanyang damit sa kanyang balikat na hindi niya sinusuot yung mga manggas nito. Wala yuraddu tarafayhi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudul fis sala. Pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sudul sa sala wa an yugatti ar-rajulu fahu. At ang takpan ng nagsasala ang kanyang bibig habang siya ay nagsasala. Number 9, musabaqatul imam. Yung pangunguna o inuunahan ng tao yung imam. Amma yakhsha ahadukum idha rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'al Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu surat himar. Hindi ba kinatatakutan ng sino man sa inyo na kapag iniangat niya ang kanyang ulo bago pa ang imam, nagagawin ni Allah na ang kanyang ulo ay magiging ulo ng donkey o dudulutin ni Allah ng kanyang maging itsura ay itsura ng donkey. So ito, kumbaga ay pagpapatid ng pagiging makruh. Hindi naman ito yung mismong parusa, eksaktong parusa na magiging donkey. Walang tinukoy na ito nga mismo, pero maaari, okay? At dapat katakutan ng tao na mauuna niyang iangat yung kanyang ulo kaysa sa imam, o mauna siyang gagalaw kaysa sa imam. Number 10, tashbikul asabi, yung pagsasala-salabat ng mga daliri. Linahyihi sallallahu alaihi wasallam, man tabadda'a wa atal masjida yuridus sala an fi'li dalik. So pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito sa sino mang nagwudu at tumungo sa masjid upang magsala. Pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gawin niya ito. Hadith ito na iniulat ni Al-Hakim, fakirahatuhu fis salati min babi aula. So kung bago ka pa magsala, bawal mo gawin yun, lalo na kung ikaw ay nasa loob na ng sala. Wat tashbiku bainal asabi idkalu ba'duha ala ba'ad. Idkalu ba'duha fi ba'ad. At ang tashbik nga yung pagpasok ng ilang daliri sa iba pang daliri. Wa amma tashbik kharijus sala fala karahata fihi. Pero kung gagawin mo ito sa iba pang panahon, hindi naman sala, walang problema. Ang pagbabawal o yung pagiging makruh, yung bago ka pumunta sa sala, papunta ka na ng masjid, halimbawa sa intensyon na may sala kang gagawin sa masjid, at sa sala mismo, doon siya makruh. Pero sa ibang panahon, walang problema. Walau kana fil masjid, kahit gawin pa niya ito sa masjid.
لفعله إياه صلى الله عليه وسلم لفعله صلى الله عليه وسلم إياه في قصة ذي اليدين. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nabanggit na ginawa niya rin ito doon sa isang hadith na nababanggit doon si Dhul Yadain. 11, kafu sya'ar wa thob, ito yung pagtatali ng buhok at pagtutupi ng damit sa sala. Sa hadith na iniulat ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dham. Nag-utos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsujud ang tao sa 7 bahagi ng kanyang katawan: ulo, 2 kamay, 2 tuhod, 2 paa. Wala yakaffu thawbahu wala sya'ra, at hindi niya itatali ang kanyang damit o ang kanyang buhok. Kasama na rin dito nga yung pagtutupi ng damit. Wal kaffu qad yakuna bima'nal jam'. Ang kaf ay maaring manghuhulugan na jam' o pagtitipon, pagtatali. Ay la yajma'uhuma wa yadmahuma, na hindi niya ito itatali o ibubuhol, ititirantas, kumbaga, para lang sa sala, kumbaga. Wa qad yakunu bima'nal man, at maaring ito ay sa kahulugan ng pagtatali nga na man, na pinipigilan niya ito na makagalaw. La yamna'uha minal istirsal halas sujud. Wa kulluhu minal ba'ath al-munafi lil khusyu' fi salah. Na kumbaga maaari rin namang mangyari na yung kaf sya'ar, halimbawa yung tao mahaba yung kanyang buhok, pag magsusujud na siya, hawakan pa niya yung kanyang buhok para hindi istorbo sa kanyang sujud, yun ay magiging makruh din. Yun ay magiging makruh. Kasi inaabala niya yung kanyang sarili sa kilos na yun na walang kinalaman sa sala. Number 12, as-salatu bihudurit ta'am, bihadratit ta'am, ang sala kapag nakahanda ng pagkain, o huwa yudafi'u anil akhbatain, o kaya ay pinipigil niya ang kanyang ihi o dumi. So kung ang tao ay naiihi o kailangan niya mag-CR, gawin niya yon bago magsala, kahit maliit pa siya. Okay, nagikama na, tapos pakiramdam mo na ihi ka, umihi ka muna, magwudu, kaysa nang pumunta ka dun sa sala na ikaw ay kumbaga naabala nung nararamdaman mo. Okay? Sa sinabi, hadith ito na iniulat ni Imam Muslim, la salata bihadaratit ta'am. Walang sala kapag naihanda na ang pagkain. Ibig sabihin, unahin ang pagkain. Wala huwa yudafi'u al-akhbatan. At wala ring sala para sa pinipigilan ng ihi o dumi. So, unahin niya yung dalawang bagay na yun, inshallah. Ang makrahatus sala bihadratit ta'am, ang pagiging makruh ng magsasala ang tao na nakahanda ng pagkain, fadhalika mashrutun. Bitaw kana nafsuhu ilayhi wa ragbatuhu fihi. Ito ay sa kadahilanan na maaring yung tao na magsasala, tapos naihanda na niya yung pagkain niya, iniisip niya yung pagkain habang siya ay nagsasala. Okay? Maqudratahi ala tanawulihi. Na nga, meron na siyang kakayanan na kainin ito, wa kaunuhi hadiran bayna yaday. At ito nga ay nasa harapan na niya. So maaring aabala ito sa kanyang sala. Falau kana ta'amu hadiran lakinnahu sa'im aw syab'an la bihadratihi. Kahit pa kumbaga sa mga pagkakataon na falau kana at ta'amu hadiran lakinnahu sa'im, pero sa mga panahon na naroon ng pagkain pero siya ay nag-aayuno, so ganun din. Aw syab'an la yashtahi, o kaya kung siya ay busog na at hindi niya gusto na kumain. Aw la yastati tanawulahu li shiddati hararatihi, o hindi niya ito kayang kainin dahil mainit pa, fa fi dhalika kulluhu la yukrahu lahu as-salata bihadratihi. Lahat ng ito ay kumbaga pwede mong iwan yung pagkain. Ulitin natin
Kung nakahanda na yung pagkain pero nag-aayuno ka naman, o busog ka naman, wala kang kagustuhan na kumain, o hindi ka pa makain kasi mainit pa yung pagkain, kung iiwan mo ang sala sa mga panahon na ito, o kung iiwan mo ang pagkain sa mga panahon na ito, hindi ito makruh, walang problema. Pwedeng gawin, inshallah. Wa malakbatan, at yung tinutukoy na akbatan, fahumal bawlu wal gait. Ito yung ihi at dumi. Kung naiihi ka o nadudumi ka, unahin mo yung dalawa na yun. Wakad naha andalika kulluhu lima fihi min inshigalil kadbul musalli. Ang puso ng nagsasala na naiihi o nadudumi ay abala sa nararamdaman niya na ito, kaya dapat unahin niya yun inshallah. Wa tashtut fakrihi, at kumbaga yung kanyang pag-iisip ay hindi siya makapag-concentrate. Mimma yunafil khusyu' fis salah, at hindi rin siya magkakaroon ng kapanatagan at pagiging taimtim sa sala. Waqad yatadarrar bihabasil bawli wal gait wa mudaafatihima. Maaaring magdudulot ng pinsala sa kanyang katawan ang pagpigil nga rito. At number 13, panghuli, raf'ul basari ilas sama, pagtingin sa langit habang nagsasala. Iniulat ito ni Imam Muslim. Layantahiyanna aqwamu yarfa'una absaruhum ilas sama'i fis sala. Marapat na itigil ng sino man na nag-aangat o nagtataas ng kanilang paningin sa langit habang sila ay nagsasala, aw layaktafanna absaruhum. Dahil kung di nila ito titigil ay hahablutin ang kanilang mga paningin. So katulad ito doon sa kanina yung sa donkey, di ba, pag nauna sa sala. So hindi naman ito eksaktong ito ang magiging parusa na mawawala yung kanilang paningin, pero ito ay expression ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang gawain nga na ito ay tiyak na kamuhi-muhi at hindi ka nais-nais sa sala, alhamdulillah. So ganun siya magsalita na kumbaga binibigyang diin. Katulad nga halimbawa, di ba, naging expression ng mga Arabo. Nabanggit ko yun sa khutbah, wala yata kayo nun eh. Naging expression ng mga Arabo, halimbawa sa Omar series, di ba? Thakalat ka ummuk, mamatay ka nawa, ng ibig sabihin literally ng thakalat ka ummuk, mawalan nawa ng anak ang iyong ina. So yun ay, kumbaga, matindi yung kahulugan nun, kung literal, pero yun ay expression lang nila. Tapos meron pa silang expression, bawa sinabi rin ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, nabanggit sa isang hadith, amatakallah, patayin ka nawa ni Allah. So yun ay expression din na matindi, pero yun nga, hindi yun literal. So ganun din, maaring sa mga hadith na ito ay hindi nga literal na ito yung parusa, pero makruh nonetheless ang mga bagay na ito. So bukas, yung huling bahagi ng Kitabus Sala sa mga masala dito, kasi susunod dito na salatut tatawu. Kunin na rin pala natin ito, inshallah. Ubusin na natin itong Kitabus Sala. Ubusin na lang natin. Bukas, hukom tarikis sala, ang hatol sa tumalikod sa sala, inshallah. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.